Mainit na balita ngayon ang bibigyan natin ng reaction ulit mga kapatid sa araw na to, no? Senator Amy Marcos ay di na daw nakapagpigil at nilantad na ang traidor sa Malacanang. My goodness. Yan ang ating bibigyan ng reaction mga kapatid. Pero bago yan, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe kay Banat News TV. At syempre dito rin sa ating channel kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video. Huwag na natin patagalin to mga kapatid. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Ito ang balita ngayon. Trending ngayon sa social media. Nakitaan kaagad ng kapalpakan ang bagong Executive Secretary ni President Bongbong Marcos Jr. Dahil sa magkakasunod na pagre-resign ng mga opisyalis ni President Bongbong Marcos Jr. Bago pa man sumapit ang 100 araw niya bilang Pangulo ng ating bansa, ay marami ngayon ang nangangamba at nalilito sa kung ano nga ba ang nangyayari sa loob ng Palasyong Malacanang. Bago-bago mo sa gobyerno, ilang araw ka palang Executive Secretary, ginigiba mo na si Vic at saka ang Pangulo. Marami na din ang natatakot na baka matulad ng kanyang ama ang sasapitin niya, kung saan ang mga taong nakapalibot sa nooy kanyang ama ang unang sumaksak sa likod at kumagat na parang ahas. Kaya naman, hindi na napigilan ng kanyang ate na si Senator Amy Marcos na magsalita na dahil tila pugad daw ang Malacanang ngayon ng mga ahas. Ano ba ang sinasabi ni Senator Amy Marcos? Pakinggan natin. Meron bang nagpapagalaw ng kakaiba sa Malacanang para masira si President Bongbong Marcos Jr.? Dahil mayroon na namang nakita ang bagong kapalpakan na ginawa ang bagong Executive Secretary ni President Bongbong Marcos Jr. Pero bago natin simulan ang balitang ito, parang yung panahon ni President Duterte mga kapatid, naaalala niyo yung sa ano bang pangalan nito? Si Duque, no? Si Duque, ang dami nang gusto magpa-resign doon eh. Pero talaga pinapanindigan ni President Duterte na hindi magre-resign, no? Dito naman nakikita nila yung mga kapalpakan daw ng bagong Executive Secretary mga kapatid. At may mga nagpapayo nga kay PBBM na kailangan siya sa atin maigi yung kanyang mga iluluklok sa pwesto, mga ia-appoint niya. Dahil magre-reflect sa kanya lahat ng mga kapalpakang magaganap mga kapatid. At bilang naman tayo mga kapatid sa mga bumoto, at kailangan natin talagang magtiwala. No, wag nating pangunahan, wag tayo yung basta-basta tapong parang tila nagmamarunong, no. Hayaan natin siya. Tapos kapag nakita natin pumalpak, siguro doon niya na rin marirealize, no. Alright mga kapatid, tuloy natin. Kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kung ating matatandaan na nagpahayag na din noon si Senator Amy Marcos na mayroong nakikialam sa loob ng Malacanang at umabot na din sa punto na sinabi niyang huwag niyong lukuhin ang kanyang nakakabatang kapatid. Ang pinakahuli nga ay hinayag niya ay nagulat ang lahat dahil tinawag niyang pugad ng ahas ang Malacanang ngayon. Around the world. Marcos' daughter calls the palace snake pit. Grabe, no? Pugad ng mga ahas, mga kapatid. Kapag nangyayari yan at parang naloloko ang ating PBBM, lumalabas na masyadong mahina naman ng ating presidente, mga kapatid, para maloko at madala lang basta-basta ng mga nasa paligid niya. Kailangan talaga maging maging tawag dito, mapakiramdamin, no? Kailangan talaga maging maingat siya kasi parang lalabas niyan, masyado siyang mahina kapag ganun. Ay nagulat ang lahat dahil tinawag niyang pugad ng ahas ang Malacanang ngayon. Dagdag pa ni Senadora na ang pagyayaring ito ay naganap noon sa panahon ng kanyang ama at ang kumagat sa kanila ay ang mga taong malalapit pa mismo sa pamilya nila. Samantala, ayon na nga din sa batikang mamahayag na si Mike Abe ay mayahambing sa boxing ang mga nangyayari sa loob ng Malacanang at tumatanggap ng suntok si President Bongbong Marcos sa lahat ng mga direksyon. Nagbubungguan na. Ito yung Pangulo, binubunggo siya. Baba, taas, doon, lahat para siyang binuboksing. Yun ang description ko sa inyo kung nanonood kayo. Ito yung Pangulo dito.
May sumusuntok sa kanya, kaliwat kanan. May unahan, may likod, may gilid ha. Binubugbog siya. Binubugbog siya ng mga may personal interest. Posisyon. Kapangyarihan. Yan ang masakit. Anyway, marami pa rin. Okay, basta lagi kong inuulit yan at hindi ko po iiwanan yan. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Habang pinag-uusapan ito, habang binubugbog si Pangulong Marcos sa Malacanang na mai-influensyang tao, ipagdasal natin na kahit na mabugbog yan, lalaban, tatayo yan para sa bayan. Narito naman ang hinaingat komento ng marami sa ating mga kababayan kaugnay sa balitang ito. Ayon pa sa kanila, grabe talaga, di na mawala ang panggulo sa gobyerno. Pilit na gumagawa ng paraan ng Pangulong Bongbong Marcos at iba pang matinong gabinete niya. Tapos may manggugulo. Hindi lang para sa sarili ang gustong makaahon ng PBBM. Buong Pilipinas ang gusto niyang iahon. Huwag po masyadong tiwala sa loob ng palasyo dahil aabuso naman sila. Mahal na Pangulong Bongbong Marcos, mag-iingat po kayo. Huwag po kayong pakakagat sa mga ahas na nakapaligid sa inyo. Protektahan po ang presidente sa pamamagitan ng ating mga dasal sapagkat po ang pananalig sa Diyos at tiwala sa sarili ang susi tungo sa tagumpay. End quote. Well, sa kahit anong industriya, no, lalo-lalo pa kaya, no, kung ikaw ang nasa pinakamataas na posisyon, mga kapatid. Kaya kung talagang mahina kang mauupo dyan, talagang malilin lang ka ng mga mas nakakatanda sa'yo at mas alam yung pasikot-sikot sa dyan sa posisyon na yan, mga kapatid. Kaya kailangan talaga is maging maingat siya, no. Pero bukod doon, sa pagiging maingat niya, dapat maingat din tayo sa ating mga opinion, maingat din tayo sa ating mga komento, kasi pwede tayo maka-impluwensya ng ibang tao Yung tipong nawawalan na sila ng tiwala sa presidente dahil sa ating mga opinion o kuro-kuro o palapalagay, no? Dapat yan mas lalo nating patatagin yung suporta ng bawat isa sa ating nakaupo, sa ating gobyerno para din naman sa igagaganda at ikahuhusay ng takbo ng ating bansa. Kasi kung ang pagsasalita naman natin ay katulad ng ibang ginagawa ng iba, mga kapatid, na binabakbakan yung gobyerno, ang mangyayari nun dahil lang nakaka-impluwensya tayo, lalo-lalo na kung meron kang sinabi sa lipunan o meron kang boses, 'di ba? Isa kang vlogger, for example, tapos yung opinion mo parang nanghihikayat na manghina, nanghihikayat na parang mag-aalinlangan na sa namumuno, makaka-impluwensya ka talaga ng marami. Mag-aalinlangan din sila, magagaya sa'yo, di ba, mawawalan yung kumpiyansa nila sa Pangulo, lalong hihina yan, di ba? Kaya nga nandito ngayon ang mga YouTuber, nandito ngayon yung mga social media kasi yung mainstream hindi nakakampi yan hindi kakampi ng nasa gobyerno. Pag binabakbakan nila yung gobyerno, tapos yung mga social media influencer parang manghihina din, nakaka-impluwensya pa ng kahinaan, manghihina lalo, di ba? Nandito sa taong bayan ng lakas ng presidente, basta may sumusuporta sa kanya, magpapatuloy at magpapatuloy yan, di ba? Kaya kailangan talaga na suporta ninyong lahat, mga tol. Suporta ng bawat isang Pilipino na naniniwala sa nagaganda ang Pilipinas. Kailangan talaga suportahan ninyo yung ating gobyerno, di ba? At pag may nakikita kayong hindi tamang ginagawa, pwede kayong magsalita, pwede kayong magbigay ng opinion, pero hindi yung to the point na parang manghihikayat kayo na mag-alinlangan na rin, di ba? Mga ganun mga bagay. Sa usapan naman ng bagong executive secretary, ay mayroong napansin itong batikang journalist na si Mike Abe na hindi niya dapat ginawa dahil bago pa lang siya. Lumalabas kasi na tila ay nagsisinungaling na agad ang bagong executive secretary o kaya'y makontrol ito ng ahas sa loob ng palasyong Malacanang. Yung bagong executive secretary, Lucas Bersame, nagharap nagsalita sa media. Wow! Kailangan ba yun? Karapatan niya yun dahil executive secretary, tsaka merong kalayan tayo sa pamamahay at ang lahat ng sektor. Wow! Yung kanya sinabi. Pinanindigan niya na walang administrative order. Hindi na daw konektado sa palasyo at sa Pangulo, sa Pangulong Marcos Rodriguez. Wow, Secretary, ano pinanguhugutan man nun? Kabago-bago mo sa gobyerno. Ilang araw ka palang executive secretary, ginigiba mo na si Vic at saka ang Pangulo. Sasabihin mo, wala nang kaugnayan si Vic Rodriguez kay Pangulong Marcos. Walang administrative order na inilabas ang Pangulo
para sa posisyon ni Vic Rodriguez? Nagkakamali ka, Mr. Secretary. Oh my goodness. Nagkakamali ka kasi nakita ko yung dokumento. Mayroon nakaperma, inuulit-ulit ko na. September 16, pumirma ang Pangulo bilang Presidential Chief of Staff si Vic Rodriguez. Kung nakita ni Mike Abe, baka hindi nakita nitong Executive Secretary. Sasabihin mo, walang relasyon. Eh, isang araw lang, bumalik siya sa Malacanang eh. Pinatawag siya ng Pangulo, nag-usap sila ng dalawa eh. Sasabihin mo, walang ugnayan, Mr. Secretary, huwag kayong, baka may nag-utos lang sa'yo. Baka inutusan ka lang ng gumidiba sa Pangulo, kabago-bago mo pa lang, Mr. Secretary. Sintabi na po, Mr. Secretary Bersamin. Baka inutusan ka. Baka may nag-utos sa'yo. Akin sa akin, baka, di ko alam eh. Baka may nagsabi sa'yo, gawin mo ito. Teka muna, sir. Wala akong nakita ng dokumento kasi nung dumating ka dyan, wala na yung dokumento. Wala na rin yung tao. Yung sinasabi mong walang koneksyon, wala na rin yan sa Malacanang. Dahil September 17, nag-gano na siya. Umalis na ng palasyo. Iniwan na yung opisina mong yan. September 17, si Vic Rodriguez, umalis na ng Malacanang. Nag-impake na talaga siya September 17. Kaya nakita mo nung umalis ang Pangulo noong September 18, hindi siya kasama, nagatid sa airport. Dumating Pangulo after 1 week, hindi rin sumalubong sa Vic Rodriguez. Pero hindi nangangahulugan, wala silang ugnayan. Mr. Secretary, Mr. Executive Secretary, huwag kang magagalit sa akin. Si Vic Rodriguez bumalik sa Malacanang noong isang araw. Alam mo bakit? Pinatawag siya ng Pangulo, nag-usap ulit sila. Sasabihin mo, wala nang ugnayan. Wow! Palagay ko, huwag naman kayo magagalit. Hindi nakatulong yung press conference or statement ni Executive Lucas Bersamin kahapon sa harap ng media. Maliban na lang kung siya inutusan para gawin yun. Nakakalungkot yun. Pero pwede ba magsalita yung Executive Secretary ng labag sa kagustuhan ng presidente? Comment nga kayo mga kapatid, no? Kung mali ang kanyang sinabi sa media, 'di ba? Pag-agalitan siya na mas mataas sa kanya, parang ganun. Ako sinasabi ng iba, Mike, nasa yung dokumento? Sinasabi ko naman sa inyo ng araw, hindi niyo ako kilala. Yung mga nagtatanong kung nasa ang dokumento, hindi niyo ako kilala. Siguro kayo bago kayong taga-subaybay. Nirespeto ko yun dito sa Mike Abe Opinion. Sinabi ko naman ng araw at uulitin ko pa. Hindi ako maglalakbas ng dokumento sa social media dito kung walang go signal ang may-ari ng dokumento. Okay lang sabihin ko kasi I know, nakita ko eh. Alang problema, yung nakita ko, hindi ako pwedeng harangan ng kahit sino. Pero yung ipakita ko sa inyo yung sulat, no, hindi ako ganun. Nire-respeto ko ang pinanggalingan ng sulat, may-ari ng sulat. Saan ba nanggaling ang order at sulat? Kay Pangulong Marcos. Sino ba ang nakatanggap ng sulat at posisyon? Si Vic Rodriguez. Nire-respeto ko silang dalawa. Bakit ko papakita sa inyo? Sinasabi ko lang kasi nakita ko. Yun lang yun. At sabi naman itong, at palagi sana ilabas. Kaya lang pag inilabas na ni Vic Rodriguez, ibig sabihin, away na talaga. Kasi hindi naman niya ilalabas niya kung hindi magdi-deny ang Malacanang. Hopefully, huwag i-deny ng Malacanang. Kasi pag i-deny yan, pag sila, halimbawa lang ito, kayo magagalit ha. Halimbawa lang, ayaw kong pangunahan. Halimbawa lang, Marina, makinig po kayo. Halimbawa lang, sinabi ng Pangulong Marcos, wala akong ibinigay na administrative order, wala akong ibinigay na appointment kay Atty. Vic Rodriguez. Hopefully, huwag niyang gawin yun. Halimbawa lang, huwag kayo maniwala. Sa tingin ninyo, matatanggap ni Vic Rodriguez yun? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? At ano ang masasabi ninyo mga kapatid dito sa video na ating pinanood? Comment down below, no? Kailangan ba talaga ang Malacanang na daw ay pinamumugaran ng mga ahas, sabing ganyan ni Amy Marcos mga kapatid, ni Senator Amy Marcos, no? Kailangan talagang maging vigilant ang ating president mga kapatid. At syempre tayo naman mga mamamayan ng ating bansang Pilipinas, syempre ito neutral mga kapatid. Kailangan talaga nating suportahan ang nakaupo, ang presidente mga kapatid. Kasi kapag ibinabagsak mo ang presidente, ibinabagsak mo ang Pilipinas, mga kapatid. No? Kasi magkakagulo eh. Natural, babagsak lalo ang ekonomiya niyan. Ngayon, kung sino nakaupo dyan at siya ang hinalal ng taong bayan, unang-una, respeto natin yung mga taong naghalal dyan. Kaya gusto mo man o hindi. Ako tatanungin mga kapatid, kaya si Lenny, kaya si Isko, si Ping Lacson, si Manny Pacquiao ang umupo dyan.
kailangan nating suportahan kung ano yung nandiyan na. Kasi hindi naman yan malalagay kung hindi pahihintulutan ng nasa taas, mga kapatid. Yan ang aking pinaniniwalaan. No? So kung sino man na maupo dyan, kailangan talagang sinusuportahan ng mga mamamayan para din naman sa ating bansang Pilipinas. Comment down below, mga kapatid, kung anong masasabi ninyo. Bago tayo magtapos, konting pagbati lamang dito sa ating mga kaibigan na nanood dito sa last video na na-upload natin, yung tungkol sa alien. No? Kapag tayo hinahanap na nila, katapusan na natin. Shout out kay Paulo Basmayor. Yan. Kaya nga, Shobal D, marating lang natin ang lahat ng type na yan pag tayo ay patay na. Kasi ang Panginoon na ang may hawak sa atin. Tama. Shout out kay Michael Dave. Matagal na tayo natagpuan, idol, pero si God pa rin masusunod sa lahat ng buhay. Tama ka rin doon. Chester Perez, shoutout sa iyo kay Jonas Morato, kay Dindo Bihag, at kay Jan Gonzalez. Ito talaga hinihintay ko sa iyong reaction, Lord Shobal D. Yung mga tungkol sa alien, no? Ako rin, mahilig ako sa mga alien, mga tol, eh. Hanggang sa muli, mga kapatid, ako nga po pala si Shobal D. Peace out.